What's up mga idol? Welcome ulit for another video, and for today's video, yan, i-game test natin itong isang napakalupit at very affordable tablet ni Infinix, ang Infinix Xpad 30. Ito na kayang sulit na tablet para sa inyo. Tara, pag-usapan natin. For today's video, ayan, i-game test nga natin itong si Infinix Xpad 30. Kaya kung interested kayong bumili nito, yung link nito nandito sa ating video. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura nyo lang makukuha itong si Infinix Xpad 30. Kaya dyan lang kayo bumili na itong tablet na to kung interested po kayo. So, meron tayo ditong 4 games na test: Honor of Kings, ML, Genshin, at COD. So, first na lalaroin natin is Mobile Legends. So, itong ating settings. So, map quality ultra, effects quality high, resolution HD. Ayan. Naka-on ng outline at shadow. Shock absorber. Ally has been slain. So, pagdating sa Mobile Legends, maganda performance dyan ni Infinix Xpad 30. Ang maganda kasi dito, tingnan nyo, naka-case siya. So, hindi na kayo mahihirapan maglaro dito. Patong nyo na lang sa table. Diba? So, pagdating sa performance, no worries. Kayang-kaya nyo naman i-handle mga idol yung Mobile Legends dito sa Infinix Xpad 30. Playable na playable po siya. Next is Honor of Kings. Ito, set natin yung settings niya. So, graphics natin high, resolution natin nasa ultra. We're fighting against people with incurable diseases. So, pagdating sa Honor of Kings, napakaganda rin ang performance dyan ni Infinix Xpad 30. So, next is COD. So, set natin yung settings niya. So, yung settings natin, ayan, graphics medium, frame rate natin nasa max. So, pagdating sa COD Battle Royale, okay naman yung performance niya, nakakagalaw naman tayo kahit papaano, and kaya pag may kalaban, hindi naman siya nag-frame drop ng malala. And ayun, okay naman po pang laro ng COD, etong si Infinix Xpad 30. So, pagdating sa COD multiplayer, all goods naman siya mga idol. So, sanayan lang talaga sa malaking screen. Ayan, kung sanay kayo sa maraming fingers ang ginagamit, ito perfect na perfect din gamitin para sa inyo. So, hindi naman siya nag-frame drop na malala kahit na meron tayong encounter na mga enemies.
So, all goods naman siya. Even sa multiplayer, maganda performance ng Infinix Xpad 30. So, next is Genshin Impact tayo. So, dito, isa-set natin yung settings niya. So, set natin yung settings niya. Graphics highest muna. 60 FPS. Off natin yung motion blur. So, try natin to. So, as you can see dito sa mataas sa settings, hindi siya ganun kapulido pag sinet nyo siya sa high settings ng Genshin. Ayan, may mga frame drops, slow movement, hindi smooth yung movement niya, pero nararan niya naman yung laro mga idol. Pero syempre in the long run, mahihirapan kayo or hindi kayo mag-enjoy laruin ng Genshin sa ganitong performance, diba? So ngayon ang gawin natin, iset natin siya sa pinakamababang settings. Tingnan natin kung mas magiging okay ba yung kanyang performance. So lowest na lang tayo, 30 FPS. So as you can see, medyo umano yung ano niya, yung graphics niya. Naging parang ano mo yun, blur na pixelated na hindi mo maintindihan. Pero sa feel parang gumaan ng konti yung ano natin, yung load kumbaga nung game dito sa sa Genshin Impact. So kung naghanap din kayo ng isang smartphone na playable ang Genshin, ito okay naman. At yun nga, mas ipiprefer ko siyang iset nyo sa lowest settings, mas better yung kanyang performance. Ayan siya. So yun mga idol, sa Infinix Xpad 30, Genshin Impact playable, pero pinaka the best sa settings is lowest. Idol, yung game test natin dito sa Infinix Xpad 30. So when it comes sa performance naman ng device na to, okay naman siya pang laro, pero for heavy gaming, definitely medyo, alam mo yon, hindi siya ganun kaganda sa performance sa mga heavy games like Genshin. Kung makikita nyo naman kanina sa highest settings, hindi ganun kasmooth yung performance sa Genshin Impact. Kaya kung maglalaro kayo dito ng mga heavy games, I suggest go for the lowest settings lang mga idol. Pero ML, COD, Honor of Kings, ayan, maganda naman ang performance dyan. Nito si Infinix Xpad 30. Ang malupit dito sa tablet na to, yung speakers niya is well balanced. Dual steer speakers, balance yung paglabas ng sound, balakas din naman yung speakers niya. And gusto ko tong case na to kasi very sturdy siya. Pag naglaro kayo, comfortable naman kayo maglaro dahil nakapatong na yung tablet nyo and good to go na agad kayo. And yung screen niya, malaki talaga. So kung sanay kayo sa 11-inch na screen pag naglalaro, all goods naman. Malaki yung space nyo habang naglalaro. So, hindi lang naman pang gaming itong Infinix Xpad 30. Marami po itong pwedeng gawin or marami kayong pwedeng gawin dito sa tablet na to mga idol. So, yun nga, ang natin dito is 120GB at 4GB lang ang RAM nito. Kaya siguro medyo nahirapan siya sa Genshin Impact. Pero 4GB of RAM and 120GB na internal storage sa ganitong presyohan is all good naman for a tablet device. Ang pinaka-importante dito sa Infinix Xpad 30 na may enjoy nyo pag naglaro kayo ng mga online games is pwede po ito i-connect sa mobile data. So, pwede nyo lagyan to ng SIM card anywhere. Pwede kayo makapag-internet kahit wala pong wifi. So, again mga idol, kung interested kayo dito sa Infinix Xpad 30, dito lang kayo bibili sa ating link. Tap mo yung video, view products. Napakamura nyo lang mabibili itong tablet na to. At syempre, pag dito kayo bumili sa ating link, may makukuha pa kayo additional discount voucher na up to 1,000 to 2,000 pesos off.